sa aking channel! At para sa mga new subscriber, welcome to my channel! Ako si Mary Ann Sasaki, ang inyong bestie! Yes! So, ang i-review ko sa inyo mga bestie, itong iDate Cushion Foundation ng Tokyo Girls Collection. Ito siya mga bestie. Ayan. So, nabili ko to sa Daiso for 330 yen. Ayan siya. Ang aking napiling shades ay pink beige. Ayan. Ito siya mga bestie. Meron tong dalawang shades. Yung isa yata is light beige. Hindi ako sure. Pero dalawa yung kanilang shades. So, ito yung napili ko. Yung mas white. Kasi mas prefer ko yung mas maputi kesa sa skin tone ko. Para kapag nag-oxidize siya is pumapantay sa skin ko. Nag-oxidize naman kasi kapag sobrang puti, parang habang tumatagal, is umaano sa aking mukha, pumapantay sa skin tone ko. Ito yung kanyang packaging mga bestie, ayan. Maayos na maayos yung kanilang packaging. At nakalagay siya dito sa karton na ganito. At meron siyang explanation dyan na Japanese, tsaka wala siyang English, Japanese lang. Ito ay produced by Daiso. Meron siyang 10 grams na laman. Tapos ito ay semi-matte type daw mga bestie. So kung kayo ay dry or oily, pwede to sa inyo kasi semi-matte naman siya. Tapos ito ay nakaka-brighten ng skin tone. Tingnan natin kung maganda siya gamitin. Kasi first time ko itong gamitin. So hindi ko alam. So hindi ito sponsored video ng Daiso. Gusto ko lang itry kasi binili ko siya. At saka nag-a-ask din si Ivy, Best Ivy Pedroso ng review nito sa akin. Baka bumili siya sa Shopee. So yun. So ngayon mga bestie ay wala akong anything sa mukha ko. Wala. Kung ano lang, ito lip oil lang. Kasi maputla ako pag wala akong kahit ano sa mukha. Tapos marami akong pekas dito. Ayan, yung mga aking mga imperfection. Imperfection. So, buksan na natin mga bestie para malaman natin kung ano itsura niya sa loob. Pag binuksan nyo, ganyan siya. Naka-plastic siya nito. And then, tatanggalin nyo lang. Ayan. Tapos ito yung cover niya kanina. Tapos, ang cute ng packaging niya. Maganda mga bestie. Plastic. And dito sa likod, may mga nakasulat na. So, hindi kayo mahirapan kung anong shades siya. So, okay na okay to kasi meron siyang detail dito sa likod. And then, ito yung harap niya, iDate meets Tokyo Girls Collection. So, buksan na natin mga bestie. Wow! Ang ganda ng kanyang packaging. Yan, naka-cover pala ng plastic. Kala ko walang salamin. So, very good siya doon kasi may salamin. At ito yung kanyang pop. Yan, walang nakasulat na kahit ano na brand. Ayan. At ito yung kanyang lagay ng pop. Pag pinuksan nyo, meron nakasulat na iDate meets Tokyo Girls Collection na sticker. So, kailangan nyo itong tanggalin para makuha natin yung product. Yan. Ito siya mga bestie, yung kanyang product. Parang natapon na siya. Ayan, natapon ng konti. Tingnan natin yung shades niya. Sobrang liquid. Sobrang liquid siya. So, tingnan natin yung shades niya dito sa kamay ko. Wow! Sobrang puti. Tsaka sobrang dami ng kanyang product. Konting press ko lang yun pero ang dami. Ayan o. So, ito yung kanyang shades, pink beige. Try na natin sa face natin mga bestie. I think maputi ito sa atin. Pero sabi ko nga, gusto ko yung mas maputi. Tapos, ito siya. Tingnan natin ang kanyang. Ayan siya mga bestie. Try ko na. And tingnan natin yung itsura ng kalahating mukha ko kung walang foundation. Wow! Ang puti! Puti niya. Tsaka mabango siya mga bestie. Ay kahit konti lang yung i-press nyo, sobrang pigmented siya. Nagaan agad na nagko-cover. Wow, okay na okay ah. Ayan, wala na siya dito sa part na noo ko. So, press tayo ulit. Konting-konti lang kasi masyado siyang madami. Lakas makaano nito, Japanese skin. Wow, ang ganda. Like it. Tsaka ano, hindi siya malagkit kahit semi-matte siya. Okay na okay siya. I think magugustuhan ko to. Tsaka ang bango, may pabango. So, ayan siya. First coating pa lang yan. Pero hindi ko na isa-second coating kasi sobrang puti niya. Mga bestie, tingnan nyo. Ayan yung kanyang itsura. Kapag kalahating may foundation at kapag wala. O, diba? Nakaka-tone up siya pero hindi siya nakaka-cover ng mga pekas. Andyan pa rin yung nunal nyo, yung pekas nyo. Yung ano nyo, yung black spot nyo. Ano lang, nakaka-tone up siya. Pero ang ganda niya mga bestie. I like it. Tingnan nyo naman yung pagkakaiba ng kanyang kulay. Hindi siya masyadong nakaka-cover. Pero ang ganda. Tsaka hindi siya malagkit mga bestie, oh.
Kahit ipu-ipuin ko kasi merong mga foundation na malagkit. Ito pangalawang try ko pa lang ng cushion foundation. Yung isa, yung Integrate, yun pa lang yung una ko na try. Tsaka ito. Pero yon medyo malagkit yun. Pero ito kasi semi-matte. So, kaya siguro hindi siya malagkit kasi may pagka-matte siya. And kahit hindi siya na full coverage, maganda siya kasi nakaka-tone up nga siya ng skin tone. Tingnan nyo naman yung dati kong tone. May yellowish kasi ako. May yellowish talaga ako. And ito naman yung may foundation. So, gagawin ko lang yung buong face ko. I-test ko rin siya ng ilang oras. Kung tumatagal siya ng ilang oras, kung maganda pa rin siya. Kasi wala naman siya kiniklaim na long lasting. Wala siyang kiniklaim dito sa kanyang packaging. Sabi lang dito, semi-matte, tsaka nakaka-tone up siya ng skin. At tsaka nakaka-ano siya, yung moisturize sa skin. So, diba? Ang ganda niya. Pak! Pak! Ang ganda ng face ko. Char. Kala mo pumutiin. Mukha na akong Korean or Japanese. O, diba? So, wala naman siyang masyadong special na kiniklaim. Ang sabi lang dito, this cushion contains moisturizing ingredients. It has a semi-matte finish for those who want a natural, calm, and bright skin tone. So, tama nga naman siya, no? Nakaka-bright skin tone talaga siya, as in, kita nyo naman. Diba? Meron siyang moisturizing ingredients. Wala siyang kiniklaim na tumatagal or something. Ang aking thoughts sa kanyang packaging ay maganda, mga bestie, at clean. Kasi puti siya, and then nandito yung kanyang brand na iDate. And then kapag binuksan nyo, meron din siyang salamin. So okay na okay siya. Kahit wala kayong salamin sa bahay nyo, okay na okay. Naka-cover din yung kanyang mismong product ng isa pang cover. Kaya okay na okay. Ayan, mahigpit. And then, ito yung kanyang pop. Malambot yung pop niya at saka malinis. Okay na okay sa packaging. Yung presyo niya okay na okay. Murang-mura kapag nagawi kami sa Daiso. Bibili ulit ako nito. Definitely. Oh, may pa-English no? Definitely. Dito naman sa kanyang product. Okay na okay mga bestie, feel na feel ko dahil nakaka-tone up siya ng skin. Kapag nakikita nyo sa camera, masyadong maputi, pero in person, sumasakto naman siya at hindi nalalayo naman sa skin ko. Pero yung leg ko, hindi ko nilagyan, yung natira lang na konti. Pero hindi na cover, di ba? May yellow pa rin yung skin tone ko sa leeg. Kapag may makeup na kayo, hindi na halata na maputi yung iyong foundation. Gustong-gusto ko kasi hindi malagkit, kasi nga semi-matte. Kahit hindi na kayo mag-finish powder or mag-powder, okay na okay kasi hindi naman siya masyadong malagkit nga. Ako naman, oily face kasi ako, so sigurado maglalagay pa rin ako ng powder nito. Since itatry natin to, hindi ako nag-powder or nag-finish powder, para malaman natin kung gaano siya mag-oily. So ngayon, 10 o'clock ng umaga. Tapos itatry natin to mga ilang oras. Mga 6 na oras ko tong i-wear. So tingnan natin kung ano itsura niya mamaya hanggang 6 na oras, di ba? Ito yung itsura niya, ng fresh na fresh pa siya. So mamaya titingnan natin kung ano itsura niya after 6 hours ko siyang i-wear. Dito sa bahay lang kasi hindi kami aalis, wala kaming lakad ngayon. So ito na mga bestie ang mukha ko, tingnan nyo. Sobrang oily na niya. Mukha siyang okay sa camera pero in person talagang nangingintab na siya. At para na kayong mukhang lechon. Nangingintab na siya sa pagka-oil. 6 hours na siya. Pero kung magtatanggal kayo ng oil, pwede pa naman yung kanyang look. Pwede pa naman. Kung magtatanggal kayo ng oil sa pamamagitan ng tissue, tingnan natin yung kalahati. So, ito na siya after yung tanggalin yung oil ng foundation na to. Tapos, ito yung hindi, ma-oil talaga, diba? Kung magtanggal ng oil, ito yung pinagtanggalan. And then, pwede pa kayong mag-apply ng finishing powder. Ito yung hindi ko natanggalan ng oil and ito yung tinanggalan ko ng oil. So, over and all, 6 hours na yan pero okay pa rin siya. Recommend ko din na pagkatapos nyong gamitin ito, na lang kayo, mag-finish powder para sa mga oily skin katulad ko. Kasi talagang nag-oily talaga siya after an hour. Para konti lang yung oil na lalabas sa face nyo. Yun lang yung aking advice. Sa mga dry na skin naman, pwedeng hindi na kayo mag-finish powder kapag ito kasi maganda siya, mga bestie. Recommendable talaga. So, over and all, sa packaging okay na okay. Sa presyo okay na okay. And yung sa kiniklaim niya, pag tinitingnan ko siya sa salamin, ang ganda. Hindi nako-cover yung inyong mga pekas pero okay na okay kasi nakaka-tone up siya ng skin. Nakaka-healthy siya ng face. Kahit hindi siya na-cover or hindi siya nakaka-cover ng mga ganyan pekas, mga dark spot,
Okay pa rin sa akin kasi gusto ko lang naman is ma-tone up tsaka ma-brighten yung face ko kapag nakaayos, 'di ba? Hindi yung kanina parang wala ka talagang ayos, talagang maputla ka tingnan. Maire-recommend ko to sa inyo kasi semi-matte siya para sa oily and dry skin. Available din yata to sa Shopee kasi nakita ko to kanina. Sa Shopee meron. Hindi ko alam sa Lazada kung meron. Dito sa Japan, tingnan nyo na sa mga Daiso kung meron pa. Kasi alam ko sa mga ganitong foundation or makeup, mabilis nawawala eh. Hindi talaga yung as in laging meron. Yung parang limited lang, hindi sila talaga nag-stock ng ng forever na mga ganitong mga makeup. Mga limited stock lang yung mga ganitong makeup nila. So yun lang mga best, ang video ko for today. Kung nagustuhan nyo, please give me a thumbs up and subscribe to my channel. So see you again on my next one. Bye!